Ganito po yung tanong. O sige, premise lang yun, ano? Bakit po hindi na lang niya alisin ang demonyo sa mundo para po wala ng kasamaan? O bakit marunong ka pa kaya sa Diyos? Eto, sasagutin kita. Napakagandang tanong yan. That's a very intelligent question. Yes, I'd like to know if God can commit sin. If God Can commit sin. can commit sin, Oh, Magandang araw po muli sa inyong lahat at welcome po sa ating channel. Mga kababayan, tuloy-tuloy lang po tayo sa pagpapalabas ng pangangaral ng ating kapatid na Eli. Dahil bukod tangi lang naman po, pag dito kayo makikinig, tiyak na mauunawaan nyo ng mabuti, maiintindihan nyo ang banal na kasulatan. Siguro naman nakakapakinig na kayo sa iba't ibang mga nagtuturo. Siguro rin pati sa inyong mga pastor o pare o ano man ang tawag sa inyong mga ministro. Mga kababayan, magsuri po kayo. At sa pagsusuri nyo po, ilapat nyo po yung mga aral na itinuturo sa inyo, ikumpara nyo po para magkaroon kayo ng matibay na pagbabatayan kung alin talaga ang totoo. Dahil napakarami na po na nangangaral, napakarami ng may hawak ng Biblia, pero ang katotohanan po ay hindi nila alam kung paano ipapatupad ang kautusan ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi nga nila alam kung alin-alin yung mga kautusan eh. Kaya makikita mo sa mga miyembro pa lang, talagang hindi nakakasunod. Kasi, labag sa kalooban ng Diyos. Yung pananalita pa lang, yung pananamit, yung pakikitungo sa kapwa, meron ng kontra sa aral ng Biblia. Pero pag dito po, sa MCGI, itinuturo po kung paano ka mamuhay, paano po natin susundin ang aral ng Panginoong Jesucristo. Kasi, sabi nga ng Biblia, ituro ninyo sa kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. Ang ituturo ko, hindi lang yung utos, kundi pati yung pagganap. Pati kung paano ganapin yung utos. Kasi sabi nga ng Panginoon Jesucristo, diba, ang gumaganap nga ng buong kautusan, gayon may tumitisod sa isa, ay nagiging makasalanan sa lahat. So kailangan alam natin buo para alam po natin kung paano natin ito masusunod. Kaya mga kababayan, ito po, pakinggan na natin ang ating kapatid na Eli. Sa inyo, Brad Danny. Sige, kunin po natin ang isa sa ating mga panauhin from Los Angeles, California, Brother Jonathan Hudson. yes, I'd like to know if God can commit sin. if God Can commit sin. can commit sin, Oh, you see, I was surprised hearing this question. Can God commit sin? You see, God kills. He killed. But He doesn't commit sin. Because, after all, what does sin means? In the book of 1 John chapter 3, verse 4, it says, Whosoever committed sin transgresseth also the law, for sin is the transgression of the law. therefore, sin is defined in the Bible as a transgression to the law. If you transgress the law of God, you are committing sin. There is another definition of sin. In the book of James chapter 4 verse 17, it says, Therefore, to him that knoweth to do good and doeth it not, to him it is sin. that's another explanation of the scriptures of what sin is. Whosoever knoweth to do that is good, and he doeth it not, for him it is a sin. For example, you are hungry. You're my enemy. My God tells me, love your enemies, feed them, give them food if they are hungry, give them drink if they are thirsty. Although you are my enemy, I am obliged by the commandment of the Lord to give you something to eat, even if you are my enemy. If I do not do that, in spite of the fact that I know how to do it, and I have the power to do it, therefore I am committing a sin. Not doing what is good, and you know that it is good, you are liable, and you are committing a sin. Another definition of sin is this. In the book of Romans chapter 14, verse 23,
And he that doubteth is damned if he eat, because he eateth not of faith. For whatsoever is not of faith is sin. Whatsoever is being done by human beings out of faith is a sin. Therefore, God advised us to pity the poor, help them in their needs. But you have to do it privately. You do not have to advertise the good that you are doing. That is God's way of doing what is good. Now, if you are doing good out of faith, if you are doing good things to your fellow men out of your faith in God, then you have to follow God's way of doing it. But if you do it the other way, it is the Satan's way, it is the hypocrite's way, although you are doing good, you are committing a sin because you are not doing it of faith. Whatsoever is not of faith is sin. So there are three available, in the whole Bible, there are three available definition of sin. One is transgression of the law. Second is doing not the thing that you know which is good. And third is doing things out of faith. Those are sins. Now, can God commit sin? It is impossible. Because even if He kills, He is not transgressing any law because He is the lawgiver. He cannot sin because He is the lawgiver. He cannot be liable or will not be held liable in doing things which is in accordance with His will. Maybe you will ask, why do you say that God kills and in spite of that He doesn't commit sin? Because whenever He kills a person, it is out of compassion and love. If you have arthritis and you have that 50 years or 70 years, God, a compassionable God, will put an end to your affliction. He will kill you. Does He commit sin? It was done out of compassion and mercy. So that notion of people practicing euthanasia, they say euthanasia, mercy killing is not true. It's not biblical. Because if you are a human person, killing another person according to you out of your mercy, it's called mercy killing. Do you say, are you trying to impress that you are more merciful than God? God wants him to live some days more, some months more. Then you are going to kill him out of mercy. Do you want to imply that you are more merciful than God? God is the most merciful. Let him live. If God wants him to suffer, God wants to tell him something by that way, by letting him suffer for a while. After all, God will take his life in due time. Let us read 32-39 of the book of Deuteronomy. It says, See now that I, even I, am He, and there is no God with me. I kill and I make alive. I wound and I heal. Neither is here any that can deliver see, out. God kills. He make alive. He wound and he heals. And nobody can escape the power of his hand. So God cannot commit sin. It is his right to take life because he is the giver of life. It is his right to wound you so that you will learn a lesson from your wound. And God is always merciful. I believe that when He kills a person, He's putting an end to your affliction. 57:1 of the book of Isaiah says, The righteous perisheth, And no man layeth it to heart, and merciful men are taken away, none considering that the righteous is taken away from the evil to come. You see, sometimes this is God's intention of taking the life of a man. Sometimes He is taking that man away from another evil that is to come. So, He takes the life of a man out of compassion, so he cannot sin. He cannot sin. Is that right? Salamat. Salamat. Thank you. Salamat po. Sa Biblia, ang Diyos kahit saan nandun. Alam mo kung alin ang nasaan kahit saan? Sa 15:3 ng Kawikaan. Pakibasa. Ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawat dako.
Hindi pala ang Diyos ang kahit saan ay nandun eh. Ang kanyang mga mata, the eyes of the Lord are in every place. Yon, ang eyes, the eyes of the Lord, yung mata ng Diyos, yun ang nasa lahat ng dako. Pero yung Diyos, Ama namin, asan? Sa langit ka. Ama namin, nasa langit ka. Sa langit nga eh. Ewan ko lang, ginugulo nung iba eh. Nasa langit, hinahatak ang Diyos kahit saan eh. Eh si Kristo nung nananalangin, tumitingala eh. Our Father, which art in heaven. Where is He? Hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done in earth as it is in heaven. Where is the Father? Heaven. In heaven. Why do you have to specifically mention that the Father is in heaven if He is everywhere? That is not logical. That's simply stupid. So, yung paniniwala nung iba, kahit ano, ipinupukol sa Diyos. Ang Diyos daw kahit saan nandun. Nasa kabaret ang Diyos, nasa CR, nasa ilalim ng Poso Negro, ganun ba ang Diyos mo? Wala naman delikadesa yung Diyos mo. Ang nasa lahat ng lugar, yung mata niya, He can see everywhere. He can send His eyes everywhere. Yun. Pero yung Diyos mismo, His being as God, nasa langit nakaupo yun eh. Kasama si Kristo ron. Basahin natin ang 8:1 ng Ebreo. Ang kinauuwian nga ng mga bagay na aming sinasabi ay ito. Ano yun? Mayroon tayong isang dakilang saserdote na nakaupo sa kanan ng luklukan ng karangalan sa mga langit. Ayun, si Kristo bilang dakilang saserdote, nakaupo sa kanan ng luklukan ng karangalan sa mga langit. Nasa kanan siya ng Diyos eh. Ang katunayan, Colosas 3:1, basa. Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Nasa langit eh. Hindi kahit saan nandun siya. Kaya kung alin yung nasa Biblia, yun ang ayaw ng tao. Ang Diyos may kahinaan. Ang Diyos may kamangmangan. Iniinsulto ka raw. Hindi, nasa Biblia yun eh. Huwag nating i-attribute sa Diyos yung wala sa Biblia. Alam niyo ba kung ba't may Biblia? 14:37 ng unang Korinto. Pakinggan nyo. Kung iniisip nino man na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Sulat ang Biblia, utos ng Diyos yun eh. Kaya yung wala sa Biblia, ayaw ng Diyos nun. Pag wala ron, di niya pinasulat. Tingnan mo Biblia, walang purgatorio sa Biblia. Huwag naman po magagalit yung naniniwala sa purgatorio. Pero wala pong purgatorio sa Biblia. Hindi naman ako unang nagsabi niyan. Ayaw lang natin pansinin eh. Sinabi ni Rizal yan sa unexpurgated no limit angere. Pakilagay sa screen. Ayan. Ang sabi ni Rizal, basa. No Limit Angere, page 72, ang sabi po niya ganito, but now, let's see how the idea of purgatory, which is absent from both the Old and the New Testaments, became Catholic doctrine. See that? The word purgatory is absent from both the Old and the New Testament according to Dr. Jose Rizal, our national hero. What does that mean? Binasa ni Rizal ang buong Biblia. Na sigurado niyang walang purgatorio. Kaya huwag tayong maniwala doon sa wala sa Biblia kasi hindi inutos ng Diyos isulat, kaya wala sa Biblia yon. Ano ang gusto ng Diyos matutunan natin? Unang Korinto 4:6. Pakinggan mo kapatid. Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat,
may learn from us, not exceeding those things that were written. So we must be disciplined by what is written in the scriptures. In faith, we do not have to speculate. In faith, we do not have to guess. In faith, we do not have to invent. We have to believe on what was written in the scriptures because it was God who commanded the apostles, the prophets, and the evangelists to write them down. And even if they want to write something, if God doesn't want them to write it, God will forbid them. Let us read that in the book of Revelation. Pakinggan nyo. Isusulat nga nung apostol, ayaw ipasulat ng Diyos kaya hindi niya sinulat eh. Basa. At pagkaugong ng 7 kulog ay isusulat ko sana. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, "Tatakan mo ang mga bagay na sinalita ng 7 kulog at huwag mong isulat." Write them not. Kaya hindi natin alam ngayon, may nagtanong sa akin, espiritista, ano ba ang sinabi ng 7 kulog kung alam mo, Soriano? Alam ko po, sabi ko sa kanya. Ano ang sinabi? Ayaw ipasulat eh. Alang-alamang mas marunong pa ako sa Diyos. Eh sabi ng Diyos, huwag isulat eh. Pagkatapos, ayaw nga ipasulat, lalagyan mo ng letra. Mali. Hindi tama. It will prove that you are a disobedient reader of the scriptures. Believe on what you have read because it was written on the instructions of God. Pero yung hindi nakasulat, idadagdag mo. May limbo. Bakit ba bibinyagan ng bata? Kasi pag hindi nabinyagan, pupunta sa limbo. Asan yung limbo? Meron ba nun sa Biblia? Wala nun. Sabi nga ni kapatid na Daniel, Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Verbo y del Espíritu Santo. Sabi ng sakristan, Amen. Who received the baptism? It was the sakristan. It was not the baby. So the baby grew up. They believe that the baby was baptized, but it is not so. What is the meaning of the word amen? Amen means I accept, I agree. Salitang Ebreo yan at Griego. Ang kahulugan ng amen, tinatanggap ko. Patapos ang umamin yung sakristan, sino binotismohan? Sino ang binotismohan? Hindi ba tayo nag-iisip, mga kapatid? Eto, masasabi nyo, ang sinasabi ko, simple truth eh. Simple truth. Alam natin itong lahat. Pero, dapat yung simple, matanggap natin para magkaroon tayo ng kaalaman doon sa komplikado. Kung yung simple pa lang, ayaw mo nang tanggapin, galit ka pa sa akin, inaatake ka tayo. Hindi ako nangaatake. Nagtatanong kasi siya eh. Para makumpleto kaalaman niya doon sa binasabi ko sa kanya, maniwala tayo sa nakasulat. Nakasulat, may kamangmangan ng Diyos at may kahinaan ang Diyos. Naniniwala ko sapagkat ipinasulat niya yun. Sabihin mo, para naman ikang minimenos mo ang Diyos? Ayoko namang itaas ang Diyos ng pagtataas na hindi niya allowed. Kagaya ng paniwala ng Sabadista. Ang Diyos makapangyarihan sa lahat. Tama. Ano kasunod? Kaya ang Diyos, kahit ano gaya niyang gawin. Mali. Kahit ano ang kayang gawin ng Diyos, that is your own interpretation. It doesn't follow that because God is Almighty, He can do everything He wants to do. No. God is limited to doing what is good. In fact, He cannot lie. Let us read. Titus chapter 1 verse 2, pakibasa. Sa pag-asa sa buhay na walang hanggan, na ipinangako ng Diyos na di makapagsisinungaling. Yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, hindi pwedeng magsinungaling. In hope of eternal life, which God that cannot lie. Read. Walang dayano, may citas You have your Bible there? Open your Bible. Which God that cannot lie promised since the world began. Period. Is it a period? Yes. Open and close. The information is complete. He is an almighty
Almighty God, but it doesn't mean that because He is an Almighty God, He can do everything He wishes to do. We have no assurance if that is the kind of God that you have. He might lie. Then your hope will perish, because it is impossible for Him to lie. Therefore, we are assured of what He said. Every promise He made, He is going to fulfill it, because He is a God that cannot lie. In fact, it is not only like that. He's a God that cannot lie. No. It is further supported by another verse in the scriptures wherein it says, 6:18 of Hebrews. Yes. That by two immutable things in which it was impossible for God to lie. See that? It is impossible for God to lie. So, we can trust on Him because it is impossible for Him to lie. Impossible. It doesn't follow that because God is Almighty, He can do everything He wants to do, or everything there is. Even if He wanted to lie, He cannot lie because it is impossible for Him to tell a lie. See? I remember, so be sure it is true when you say I love you. It's a sin to tell a lie. Kita nyo? If it is a sin for us to tell a lie, the more God cannot do that. He will never tell a lie. In fact, from eternity to eternity, it is impossible for God to lie. Kaya alam nyo, mali yung ginagawa natin kuminsan, mga kapatid. Maintindihan nyo lang ito. Kaya ko lang nililiwanag mabuti tungkol sa Diyos kasi ito eh. That's my favorite subject eh. Mali na itaas mo ang Diyos sa isang lugar na ayaw niya. He is God. He is all-powerful. Let Him stay in the place where He want to stay, not in the place where you want to drag Him to. Amen? Amen. Walang sinasabi ang Biblia that God can do everything. Wala nun. Wala nun. He cannot tell a lie. He cannot transform Himself. In God, there is no paralogy. Sa Greek, there is no transmutation in Him. He is a Father who doesn't vary anywhere, anytime, any place. Let us read James chapter 1, verse 17. It says, Every good gift and every perfect gift is from above, and cometh down from the Father of lights, In with whom- whom is no variableness, neither shadow of turning. see, in whom there is no variableness, neither shadow of turning. Hindi nag-iiba-iba ang Diyos. He will be like that forever. Kaya, wag nating ilagay, sabi nga ni Atty. Rosale, praise undeserved is slander in disguise. Hindi ba ganun yan, attorney? Praise undeserved is slander in disguise. Tama. Pag sinabi mo kay Brother Eli, ang kanyang muka, ang kinis-kinis, you are slandering me. Dahil alam ko, butas-butas ang muka ko. Pag sinabi ko naman sa inyo, pogi ako, kalbo naman ako, nagsisinungaling ako sa inyo. Tama, mga kapatid? Tanggapin mo, Pilipino ka. Huwag ka mahiya. Kung ang ilong mo ay pango. Pango naman talaga tayo eh. That is reality. Ang hirap sa atin, ayaw natin ng totoo eh. Masakit eh kung magsalita si Brother Eli. Bulol ka naman talaga eh. Pero mo sabi mo, ako man of God. Man of God daw siya. Sinugo ako ng Diyos. Man of God ka pala, ba't bulol ka? Walang man of God na bulol. Gusto mo patunayan ko? Ate nyo ha? Sa 3:34 ng Juan, ganito nakasulat. Huwag kayong magagalit sa akin. Nagsasalita lang ko ng totoo eh. Basa.
sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos. Si CPR, Carlos P. Romulo, nagsalita, walang outline, 3 oras, paalakpakan sa United Nations. Such a great speaker. Ang dahi-daing mahusay magsalita sa mundo, tapos sugo ka ng Diyos, bulol. Of all the people in the world, bulol pa, kinuha niyang tagapagsalita. Bakit? Sabi ni Kristo ang sinugo ng Diyos, nagsasalita ng salita ng Diyos. Ang sugo, tagapagsalita ng Diyos, tapos bulol. Mali yun, kapatid. Binibrainwash yung miyembro, sugo raw siya ng Diyos, pogi raw siya. Ako hindi ko masabi yung pogi ako Bagaman sabi ng nanay ko talaga, pogi raw ako. Pero alam ko namang nanay ko lang naman ang may sabi nun Di ba mga kapatid? Ganon, let us face reality. Gusto ko lang kayong hikayatin na ang ating pagtitiwala malagay sa Diyos because He speak the absolute truth. From now until eternity, God will not be proven to tell a lie. He cannot tell a lie. He is a God that has no paralogy. There is no transmutation in Him. He will always be like that as He was from the beginning and to everlasting. Let us prove that. In the book of Psalms chapter 90 verse 2, it says, Before the mountains were brought forth, or ever thou hadst formed the earth and the world, even from everlasting to everlasting, thou art God. that is God. What He is from everlasting, He will be in everlasting that is to come. He will stay as is, as He was. And as He will be like that way. From everlasting to everlasting, thou art God. Ganito lang ang ibig ko sabihin sa inyo. Mahaba lang akong magpaliwanag para makumpleto Isa lang naman gusto ko sabihin Huwag nating purihin ang Diyos at itaas sa isang lugar na ayaw niya. Huwag din naman natin siyang hilahin kahit saan. Si Kristo nung manalangin, 17:1 ng Juan, Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus, at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ang anak. tumingala siya sa langit, Ama, Father, asan yun? Yung pala, God is everywhere. Ba't ka naman kailangan tumila? Ano ka o tumingala? Umaarti ka ba, Panginoon? Kahit pala asan ng Diyos Our Father, who is everywhere, hallowed be thy name. Bahala ka na. Sana naintindihan mo logic. Kaya nga who is in heaven Hindi, He's not everywhere. Matagal na tayong pinaniwala, God is everywhere. May delikadesa ang Diyos. Hindi pumapasok yon sa sinihan ng katakot-takot na kasalaulaan ng ginagawa. Hindi pumupunta Diyos doon. Sabi, bakit ganun? Nung masunog yung mga tao doon, tumatawag naman sila sa Diyos, ba't hindi sila naligtas? 200 mahigitang nasunog. Puro katarantaduhan kasi ginagawa nyo dyan. Tatawagin mo ang Diyos. Ano ko, alila mo? Kahit saan mo kung gustong kalad ka rin, hindi bale kung matuwid kang tao. Pag matuwid kang tao, isang tawag mo lang. Isang tawag mo lang. Pag matuwid ka. Tama na siguro yan, kapatid. Huwag ka na magtatanong marami pa Tama na yun. Salamat pa. Salamat. Sino susunod? Doon na po tayo. Tayo, no? Sa inyo dyan, Brother Rodel. Susunod pong magtatanong si Albert Telan. Magandang gabi po, Brother Eli. First time ko lang po magtanong sa inyo. Ako rin, first time lang kita nakita. Sige. Ang tanong ko po ay, ang kaligtasan po ba ay nawawala sa isang tao? Alam mo,
Kapatid, yung paniniwala ng Baptist, once saved, always saved. Naligtas ka na ngayon. Dire-diretso na yung kahit ano pa gawin mo, sabi ni Pastor Tuason. Kahit mangalo niya ka, pumatay ka, magnakaw ka, magdrugs ka, kasi naligtas ka na forever. Wala sa Biblia yun. In fact, walang sitas na ganun. Once saved, always saved. No. Maiwawala ng tao ang kaligtasan. Pwede mong maiwala yun eh. Pakinggan mo, sabi sa Colosas, ha? Colosas 1:13 Na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman. ligtas na ito, mga taga-Colosas. Naligtas na sila. Sabi ni Pablo sa mga taga-Colosas, siya ang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman. Ligtas na sila, hindi pa. Past tense na yun eh. Nagligtas sa atin. Who saved us from the power of darkness. Ligtas na sila, no? Mawawala pa ba yung kaligtasan nila? Sabi rin ni Pablo sa Colosas din, sa Kapitulo 2 ka lang babasa. Basa. Sino man ay huwag manakawan ng gantimpala sa inyo sa pamamagitan ng kusang pagpapakababa at pagsamba sa mga anghel. Yun palang kaligtasan na natamo ng taga-Colosas, maaaring manakaw. Pag nagkusa kang magpakababat, sumamba ka sa anghel. Din yung ginagawa sa Katoliko. Huwag kayong magagalit, mga Katoliko. Hindi ko lang kasi matiis eh. Ang mga Katoliko, sinasabihan nila, ang mga miyembro sumasamba sa anghel, kay Miguel Arcangel, kay Gabriel, kay Anghel Gabriel. Alam nyo, pag sumamba ka sa anghel, mawawala yung gantimpala, mananakaw sa'yo, maaalis. Bakit? Kausapin natin mismo ang anghel. Apokalipsis 22:8. At akong si Juan, ako ang nakarinig at nakakita ng mga bagay na ito. At ng aking marinig at makita, ay nagpatira pa ako upang sumamba sa harapan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay na ito. At sinasabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin yan. Ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mga propeta at ng mga tumutupad ng mga salita ng aklat na ito. Sumamba ka sa Diyos. Sabi nung anghel mismo, yung nagpakita kay San Juan ng mga mangyayari sa hinaharap, nung makita ko yung mga bagay, nagpatira pa ako sa harapan ng anghel na nagpakita sa akin ng bagay na ito. Pero ang sabi nung anghel, huwag mong gawin yan. Ako rin ay kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na tumutupad ng salita ng aklat na ito. Sumamba ka sa Diyos. So, bawal pala sa Kristiyano sumamba sa anghel. Alam nyo, it is a misconception na ang anghel mataas daw sa atin. Ang anghel dapat daw sambahin ni galang, sabi ng mga Katoliko, ng mga pare. Hindi ko kayo sinisisi, mga kababayan. Pero, totoo sinasabi ko, bawal sumamba sa anghel. Ayaw ng Diyos sumamba ka sa anghel. Ang sabi nga sa Pasyon, iisang Diyos nga lamang ang nararapat luhuran. Ilan daw po ang luluhuran? Ilan ho? Isa lang daw eh. Lalong dakila ang sala ng tanang anak ni Eva, anakin idolatria, kahit ano'y sinasamba, pinaparang Diyos nila. Tamo? Malaki raw kasalanan sa Diyos yun. Kahit ano lang sasambahin mo. Tama naman yun eh. Minsan, yung binigay ni Kiwa na kalendaryo, yung inchik dyan sa Pasay, si Kiwa, nagbibigay ng kalendaryo yun pagkabagong taon eh. Nakita nung auntie ko, ginupit, ang ganda nito. Nilagyan ng kwadro. Bumili ng sampagita, tinirikan ng kandila. Uulitin ko ha, hindi po akin ito. Huwag kayong magalit.
Pasyong Henesis, sinulat ni Padre Mariano Pilapil, kinakanta ng Katoliko pag mahal na araw. Tama? Kaya lang, mas maganda yung aking tono kaysa sa tono nila. Lalong dakila ang sala ng tanang anak ni Eva, anak idolatria, kahit ano'y sinasamba, kahit ano na lang kuminsan nga kahit alikitran yung alikitran pinahid sa dingding, kinurus bago lumabas. Di ba? Alikitran lang yun. Huwag kayong magagalit. Meron kasing ganun galit pag sinasabi mo yung totoo. Totoo, nasa pasyon yun masama pala yung kahit ano sinasamba. Kasalanan pala sa Diyos yun, mga kababayan. Kaya, pag sumamba ka sa anghel, mawawala ang gantimpala mo. Ligtas ka na sana, forfeited pa. Anong katunayan? Basa. Mag-ingat kayo sa inyong sarili upang huwag ninyong iwala ang mga bagay na aming pinagpagalan. Mag-ingat kayo, baka maiwala mo yung ipinagpagalan namin, sabi ng mga apostol. Ano ba yung kanilang pinagpagalan, pinagpaguran, pinamuhunanan ng buhay? Yung aral, maiwawala mo yun. Yung kaligtasan, maiwawala mo yun. Kapatid, yung paniniwala ng pastor mo, kung baptist ka, mali, wala sa Biblia. Si Judas, tinawag ni Kristo yun. Apostol yun. Nagmimilagro yun. Pero napahamak pa. Si Solomon, nagpakita sa kanya ang anghel ng Diyos 2 beses. Siya'y pinahiran ng langis. Naging pinakamatalinong tao si Solomon. Pero alam mo ba ang sabi ng Diyos kay Solomon? Basa, 28:9 ng unang kronika. At ikaw, Salomon, na aking anak, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama at paglingkuran mo siya ng sakdal na puso at ng kusang pag-iisip, sapagkat sinasaliksik ng Panginoon ang lahat na puso at naaalaman ang lahat na akala ng pag-iisip. Kung iyong hanapin siya, ay masusumpungan siya sa iyo. Ngunit kung pabayaan mo siya, kanyang itatakwil ka magpakailanman. Nawawala o hindi? Pag pinabayaan mo, tatakwil ka niya Kahit sinabi mo pang nasa iyo na si Kristo, Sabi ng born again, I have received the Lord Jesus Christ in my heart. Granting that you really have Christ in your heart, can you not be a reprobate anymore? Let us read that. 2 Corinthians chapter 13 verse 5 says, Examine yourselves, whether ye be in the faith. Prove your own selves. Know ye not your own selves how that Jesus Christ is in you? Know ye not in your own self that how Jesus Christ is in you? Except ye be reprobates. Tagalogin natin. Siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nanga sa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo? Mali pa na kung kayo'y itinakwil na. Jesus Christ is in you, but you can be a reprobate. Pwede kang itakwil pag hindi ka maingat. Ganun po ang Diyos. Ang Diyos justisya ligtas ka na nga. Tinanggap mo na nga si Kristo, di okay ka. Naghudas ka naman Ibig sabihin, hudas na, ligtas ka pa. Kaya nga hudas ka Kaya nga hindi ka ligtas, hudas ka Naintindihan niyo po ibig ko sabihin, mga kapatid? Kaya hindi totoo na hindi na naiwawala ang kaligtasan. I-conforme yan sa pagmamahal mo at pag-iingat mo. Pag nagpa-daskul-daskul ka, o kaya pinabayaan mo, hindi ka na natakot sa Diyos, parang si Solomon. Dumating nga ang araw, itinakwil ng Diyos si Solomon Ang haba lang kung babasahin ko lahat ng talata. Si Ananias at si Sapphira, tinakwil ng Diyos. Si Jotrepes, si Himeneo at si Alejandro, tinakwil ng Diyos. Marami, nagkristyano sila. Pero hindi sila nagpatuloy, gumawa sila ng masama, tinakwil sila. Yan. Nakita nyo mga si Satanas nga Alam nyo ba, si Satanas dati nasa totoo yun
nagtarantado na wala siya sa totoo. Gusto niyo pruweba? 8:44 ng Juan. Basa. Kayo'y sa inyong amang dyablo, at ang mga nasa ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una, at hindi nananatili sa katotohanan. Pati nasa katotohanan siya, lumayas siya. Yan po. Okay na kapatid? Salamat po, Brother Eli. Oo, tama. Tigi-tigisan tanong lang para marami-rami. Mahaba ang sagot eh. So ayun po mga kababayan, siguro nakikita nyo ang kaibahan. Pag si Brad Eli po ang sumasagot sa mga katanungan, nakikita nyo kung paano siya nagbatay sa banal na kasulatan. Talagang makikita mo at mauunawaan mong mabuti. Hindi lamang kasi Biblia ang magiging batayan niya eh. Minsan, meron ngang mga instance na pagka yung tanong ng isang tao ay hindi naman kailangan lahat ay nasa Biblia ang sagot. Kailangan mong gumamit ng kagaya ng mga pangyayari o kaya yung science, yung mga archaeology, lahat po yan mag-uugnay-ugnay at lalapat yan sa nakasulat sa banal na kasulatan. Kaya yun po ang kaibahan ni Brad Eli. Dahil walang tanong na hindi nasasagot. Ito po mga kababayan, nais ko lang pong ipag-anyaya sa inyo. Kasi dito po sa Bible Exposition, marami po tayong matututunang aral na pang-araw-araw. Matutunan natin yung mga kautusan ng ating Panginoon Jesucristo, pero hindi po lahat. Pero doon po sa doktrina na aming ginaganap sa MCGI po, tuwing Lunes hanggang Biyernes po yon, alas 7 ng gabi hanggang alas 9 po ng gabi. Doon po kasi itinuturo ang buong aral ng Ebanghelyo. Kung paano ka mabuhay para ikaw ay makarating sa buhay na walang hanggan. Hindi kasi pwede basta sabihin mo sumampalataya ka lang eh. Kasi hindi sapat ang pananampalataya para ka maligtas. Kundi yung pananampalataya na may kalakip na gawa. Yung gawang inuutos ng Panginoon Jesucristo. Yung sinasabi ng Biblia na sapagkat kayo'y kanyang gawa, nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. So ibig sabihin, meron ng gawa na nakahanda. Kumbaga, lalakaran na lang natin. Hindi tayo mag-iisip o mag-iimbento ng gawa na para sa atin mabuti at siya natin gagawin. Para sa Diyos kasi wala yun. Baliwala yun, hindi mabuti yun. Ang mabuting gawa na sinasabi, yung nakasulat na, yun yung kautusan. Sabi nga sa Roma ang kautusan ay mabuti. Ang kautusan ay banal, matuwid at mabuti. So ang kautusan ng Panginoon Jesucristo, yun ang gawa na sinasabi na mabuti. So kailangan natin yun. So, sa amin pong ginaganap na mass indoctrination, mga kababayan, doon po itinuturo lahat. Lahat, paano ka mamuhay, paano ka mananamit, ano ang kakainin mo, at paano ka makikitungo sa kapwa. Doon po lahat kompleto. Pakinggan nyo lang po, hindi naman po ibig sabihin na aanib na kayo kaagad. Kundi, pakinggan nyo lang, maikumpara nyo po sa inyo. Mas maigi na po ngayon, malaman na natin ang totoo. Kaysa kung kailan nasa huli na, o kaya sa paghuhukom na, saka natin sasabihin na mali pala yun, nasa mali pala ako. Huli na. So ngayon, at least may choice pa tayo. Pwede pa tayong lumipat kung nasa mali man tayo. At pwede tayong manatili kung nasa tama na tayo. Di po ba? Sige, ito po, pakinggan po natin ulit. Next. Brother Roland, dyan naman sa inyo. Okay, Brad Josel. Ang magtatanong po, Brad Eli, ay si Angelica Apostol, isang Katoliko, taga Santa Mesa. Sige. Good evening. Magandang gabi po, Brad. Good evening. Ganito ang tanong ko. Di ba po wala namang imposible sa Diyos maliban po dun sa sinabi nyo na hindi siya makakapagsinungaling. Meron pa. Gusto mo dadagdagan ko? Hahaba kasi pag sasabihin ko lahat eh. Sige. Basahin natin ang 23 ng bilang, versikulo 19. Ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling, ni anak ng tao na magsisisi. Hindi rin naman nagsisisi ang Diyos eh. Hindi siya nagsisisi ng kagaya ng pagsisisi natin. Marami pa eh. Kaya lang, gagabihin tayo talaga pagka isa-isahin ko lahat. Okay na, kapatid? Ganito po yung tanong. Sige, premise lang yun. Ano? Bakit po hindi na lang niya alisin ang demonyo sa mundo para po wala ng kasamaan? Bakit marunong ka pa kaya sa Diyos? Eto, sasagutin kita. Napakagandang tanong yan. That's a very intelligent question. Alam mo kapatid, si Satanas, ginawa rin ng Diyos yun. Tama. Nung anghel siya, hindi pa siya Satanas, ang Diyos gumawa sa kanya. Tama? Accept? Yan. Tayo, ginawa ba tayo ng Diyos? Tama. Pag ginawa niya kay Satanas na pagkakamali, patay agad.
tayo rin, gagawin niya rin sa atin. Pag nagkamali tayo, patay ka agad. Pag hindi, susumbatan siya ni Satanas. He must always be fair and he must always practice justice. Kaya, hindi niya pa ngayon inaalis si Satanas, inaalalayan niya tayo, kapatid. Kasi what he will do to Satan, he must do fairly to every creation. Tama? Pag nagkasala tayo, kung yun ang reason, tayo rin pag nagkasala, patay na tayo. Mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo mapahamak. Kaya nagbibigay siya ng pagpapahinuhod sa tao. Ganon din kay Satanas, hindi niya agad pinapatay o pinupuksa. May appointed time para doon. Sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanglibutan. Hindi na natin pwedeng baguhin, nakatakda na yung isang araw na yon. Pati si Satanas, huhukuman doon. Pati tayo. Ngayon, habang tumatagal yon, ibig ba sabihin nagpapabayaan Diyos? Hindi. 3:15 ng ikalawang Pedro, ang sabi ganito. At inyong ariin na ang pagpapahinuhod ng ating Panginoon ay pagliligtas. Ang long suffering ng Diyos ay pagliligtas. Hanggang hindi pa siya nagpaparusa, gusto niya pa tayong magsisi. Gusto niya pa tayong maligtas. Ayan. Kaya huwag tayong umabuso. Ang ginagawa ng ibang tao, kung hindi agad nagpaparusa ang Diyos, umaabuso naman. Ecclesiastes 8:11. Basa. Sapagkat ang hato laban sa masamang gawa ay hindi isinasagawa agad. Kaya't ang puso ng mga anak ng mga tao ay lubos na nangalalagak sa paggawa ng kasamaan. Yung iba, kung hindi agad nagpaparusa ang Diyos, ang layo ng Diyos, kaya siya nagpapahinuhod para maligtas ka, magsisi ka, makita mo yung pagkakamali mo. Yung iba naman, inaabuso, lalo namang nagpapakasama-sama, kaya mapapahamak yung iba. Ganun din si Satanas. No? Huwag nating kainipan yung justice ng Diyos. After all, ngayon lang naman, 100 taon buhay mo, maiksi lang yun Eternity ang katumbas sa hinaharap Magkakaroon din ng hustisya, kapatid. Naramdaman ko rin, tinanong ko rin yun sa Diyos Yung tanong mo, ito walang yan Satanas na to, maraming niluloko to, maraming ginagago ito. Ba't ba ito hindi pa? Lalabas naman, marunong ka pa sa akin, sabi ng Diyos. Di ba? Bayaan mo lang siya. Parang yung huwes, ikaw ang pumatay, may due process Hindi ba yung huwes, may due process? Hindi naman kung may tinuro ka pumatay, isilya elektrika yan bukas. Hindi ganon. Haharap ka muna sa piskal, haharap ka sa huwes, maglilitis, pagkalitis, mag-aapila pa, pupunta pa sa Supreme Court bago ka ipapatay. Tama yon? Ayun ang due process. Ang Diyos din may due process, iha. Okay na? Okay na po. Salamat. Salamat. Next. Nandito ang isang magtatanong, si Mrs. Angelita Abilia, isang Katoliko. Sige po. Sige po. Magandang gabi po, Magandang gabi Brother po. Eli, at magandang gabi po sa inyong lahat. Ang itatanong ko lang po, totoo ba, Brother Eli, na 3 ang langit? Kasi ang alam ko, isa lang ang langit 3 po, hindi nyo lang nakikita yung 2. Babasahin nun natin. 2 Korinto 12. Nakikilala ko ang isang lalaki kay Kristo na mayroon ng 14 na taon. Maging sa katawan, aywan ko. O maging sa labas ng katawan, aywan ko. Diyos ang nakaaalam na inagaw hanggang sa 3 langit. Ayan, sa 3 langit po, inagaw siya Ngayon ganito po, kapatid. Ang unang langit po kasi, ito. Yan po, yung nakapaligid na atmosphere sa atin, ang tawag dyan langit, yung kalawakang nakapaligid. Basahin natin ang Henesis 1:6. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig, at mahiwalay ang tubig sa kapwa tubig. At ginawa ng Diyos ang kalawakan, at inihiwalay ang tubig na nasa ilalim ng kalawakan sa tubig na nasa itaas ng kalawakan, at nagkagayon. At tinawag ng Diyos ang kalawakan na langit, at nagkahapon at nagkaumaga ang 2 araw. Yun pong unang langit, yun yung kalawakan na may tubig sa ibabaw, may tubig sa ilalim. Alin po yung tubig sa ilalim? Itong tubig sa lupa. Alin naman yung tubig sa ibabaw? Yun pong mga hydrogen and oxygen nandyan sa taas na nagiging ulan. Yung mga vapor.
Yan po ang unang langit. Pero alam nyo ba na ngayon kamakailan lang natuklasan ng Hubble Space Telescope na merong napakalayong galaxy sa atin? 13 billion light years away. The remotest object known to man is 13 billion light years away. Nasa ikalawang langit na po yun. Ngayon, yung ikatlo, hindi ko po alam kung ano yun. Ang alam ko, yung ikatlong langit, nandun po ang paraiso. Nandun ang Ama, ang Anak sa paraiso. Basahin natin uli ang 12. Nakikilala ko ang isang lalaki kay Kristo na mayroon ng 14 na taon. Maging sa katawan, aywan ko. O maging sa labas ng katawan, aywan ko. Diyos ang nakakaalam. Na inagaw hanggang sa ikatlong langit. Alin yung ikatlong langit na pinagdalhan? Tuloy. Na kung paanong siya'y inagaw sa paraiso. Ayun. Nakarating siya sa paraiso. At nakarinig ng mga salitang di masayod na hindi nararapat salitain ng tao. Kaya yung pong ikatlong langit, nandun yung paraiso. Yung po yung sinabi ni Kristo na pagdadalhan niya dun sa magnanakaw. Sabi niya, kakasamahin kita sa paraiso. Nasa ikatlong langit po yun, kapatid. Tatlo po talaga ayon sa Biblia. Maraming salamat po. Salamat po. Dito na po tayo, Brad Roland. Okay, Brad Josel. Si Mr. Noel Palma, isang born-again taga-Bata San Luis po, Brad Eli. Sige. Magandang gabi po sa lahat. Magandang gabi po. Magandang gabi din po, Brad Eli. Ang itatanong ko lang po, yung saan pong matatagpuan ng hapat na hangin sa sulok ng lupa? Intriga na naman yan eh. Nasa Apokalipsis yan, 7:1. At pagkatapos nito ay nakita ko ang 4 na anghel na nakatayo sa 4 na sulok ng lupa na pinipigil ang 4 na hangin ng lupa upang huwag humihip ang hangin sa lupa o sa dagat man o sa anumang punong kahoy. At nakita ko ang ibang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw na taglay ang tatak ng Diyos na buhay at siya'y sumigaw ng tinig na malakas sa 4 na anghel na pinagkaloobang maipahamak ang lupa at ang dagat na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. Yan. Nakita ko sabi ni Juan, 4 na anghel nakatayo sa 4 na sulok ng lupa. Pinipigil, sundan niyo ako sa Biblia, pinipigil ang 4 na hangin ng lupa upang walang hangin humihip sa lupa o sa dagat man o sa alinmang punong kahoy. Tapos, at nakita ko ang ibang anghel. Bakit ibang anghel? Hindi naman iba dahil siya iba, mas malaki siya o mas makapangyarihan. Hindi. Kasi may nakita na siyang 4 na anghel doon sa umpisa. Nakatayo sa 4 na sulok ng lupa, pinipigil ang 4 na hangin ng lupa. Nakita ko ang ibang anghel. Bakit iba? Iba doon sa 4. Umaakyat sa sikatan ng araw. Taglay ang tatak ng Diyos na buhay na sumisigaw ng malakas na tinig sa 4 na anghel na nakatayo dun sa 4 na pinagkaloobang maipahamak ang lupa at ang dagat na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. At narinig niyo yun? At narinig ko ang bilang ng mga natatakan, 144,000 natatakan sa bawat angka ng mga anak ni Israel. Amen. Saan nagtatak yung anghel? Sa Israel. So shortcutin na lang natin. Naganap ang pagtatatak sa Israel, hindi sa Pilipinas. Never! Ang natatakan, 144,000. Kita nyo? Niloloko lang yung ibang mga tao, di nagbabasa kasi ng Biblia. Ituloy mo lang naman sa 4. Ang ginagawa nila, pinuputol sa 3. Yung 4, kaduktong nung 3 Kaya nga yung 4 ang umpisa at
conjunction at. Bakit? Kaduktong siya nung 3. Narinig ko yung natatakan, 144,000 sa Israel. Hindi sa Pilipinas. Alin yung hangin? Yun daw hangin, digma. Gera raw yun, yung pinipigil na digma. Digma raw yung 4 na hangin. Yung paliwanag nila, kinuha nila sa Jeremias na yung hangin, digma. Ang nasa Jeremias, isang hangin lang. Basahin natin yung Jeremias 4:11. Basa. Sa panahong iyaon ay sasabihin sa bayang ito at sa Jerusalem, isang mainit na hangin na mula sa mga luwal na kaitaasan sa ilang ay dumating sa anak ng aking bayan. Isa. Yung sa Apokalipsis, 4. 4 yung sa Apokalipsis. Ang pinuntahan paliwanag, isa lang 4 yung hangin doon. Yung isa ron, digma. Pero yung digma na yun, hindi 1914. Ngayon yung 3, hanapin mo sa kanila, wala na silang paliwanag. Meron paliwanag yung 3 4 yun Pag ang Diyos ang nagsabi, may paliwanag. Anong kailangan? 34:16 of Isaiah. Ganito ang sabi ng Panginoon. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Walang mangangailangan ng kanyang kasama sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Walang kulang ang Biblia. Hanapin mo lang. Andyan yan. Andyan yan. Tama na kapatid Okay, Brad, salamat po. Salamat po. Next. Sunod po natin si Brother Michael Olu from Abuja, Nigeria. Yes, sir. Good evening, brother. Yeah. I want to ask a question from the book of Matthew. Matthew 11:12. The Bible says, from the day of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffer violence, and violence taketh it by force. Yes. The question I want to ask is it easy for people existing before John the Baptist to enter the kingdom of God? That is my first question. The second question is that is there any meaning between the biblical use of the word violence and the earthly violence? The first question is, the Bible tells us that from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffers violence, and the violent take it by force. 11:12 of the book of Matthew. Let us read that. And from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffereth violence, and the violent take it by force. What is the question? The question is, does it mean that the kingdom of heaven before the time of John the Baptist did not suffer violence? Yes. You see, the kingdom of God is first used in the Gospels of our Lord Jesus Christ. It is the start of the preaching of the kingdom of God. And the time of John the Baptist is introductory to the preaching of the kingdom of God. You remember what he says? Repent. John the Baptist is crying in the wilderness, repent, be baptized, for the kingdom of heaven is nigh. See that? You remember that verse? Being preached by John the Baptist. Now, the time of John the Baptist is the preparation for the coming of the kingdom of God. Immediately after John the Baptist was beheaded by Herod, our Lord Jesus Christ came out in the open to immediately preach the kingdom of God. Let us read it from the book of Mark chapter 1, verse 14 and 15. Please. Now after that John was put in prison, Jesus came into Galilee preaching the gospel of the kingdom of God. See, immediately after John was imprisoned and was beheaded, our Lord Jesus Christ came out and preached the gospel of the kingdom of God. So,
The first mention of the kingdom of God being preached in the Bible is the time of John the Baptist. But since the time of the preaching of the kingdom until the time of our Lord Jesus Christ, the kingdom of God suffered violence, and the violent are taking it with force. What is that? What does that mean? The start of the preaching of the kingdom is started from John the Baptist, and it was started again by our Lord Jesus Christ. John the Baptist suffered violent death. He was beheaded by Herod. Jesus Christ our Lord suffered also a violent death, is not? His apostles also were persecuted because they are preaching the kingdom of God. Your question is that, does it mean that the kingdom of God did not suffer violence before the time of John the Baptist? It did not. Because actually, brother, the kingdom of God that was prayed to by the apostles to come, thy kingdom come, is the church. The kingdom is the church. It was preached by John the Baptist and by our Lord Jesus Christ. The kingdom is the church. See, the proof is in the book of Revelation, chapter 1, verses 4 and 6. Let us read those verses. John to the 7 churches which are in Asia. What does he say about the 7 churches which is in Asia? 6. And hath made us kings and priests unto God and his Father. To him be glory and dominion forever and ever. According to John, speaking to the 7 churches in Asia, he hath made us kings and priests. According to that, unto God and his Father. So, in the kingdom there are kings and priests in the kingdom of God. Exactly, the kingdom is the church. Christ reigned as the highest king in the kingdom of God on earth. Let us prove that. In the book of Colossians chapter 3, verse 15, it says, And let the peace of Christ rule in your hearts, to the which also ye were called in one body. See, the body is the church. Agreed? In the church, let the peace of Christ reign in your heart. So, Jesus Christ is reigning as king in the body or in the church, which makes the church as the kingdom of God here on earth. After all, Jesus Christ, when he preached, he is preaching the gospel of the kingdom. The gospel belongs to the church. Gospel of the kingdom means the gospel of the church. So the church is the kingdom. Let us read again another verse to prove that. Colossians chapter 1, verse 13, it says, Who hath delivered us from the power of darkness, and hath translated us into the kingdom of his dear Son. Amen. From the power of darkness, from the power of Satan, he has translated us into the kingdom of his dear Son. Where is the kingdom of the dear Son? Let us read that. In the book of Matthew, chapter 6, verse 33, it says, But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. I will tell you something that is born out of misconception. The Catholic Church prays always the Our Father. Thy kingdom come. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. It was commanded by Christ to be prayed by the apostles. But it is not a prayer that is meant forever to be prayed. In fact, later in the Christian dispensation, you cannot find in the Bible that they are praying to God, thy kingdom come. Thy kingdom come. Why? Because time has come after Jesus Christ have preached the gospel of the kingdom. The next commandment is, seek ye first the kingdom and the righteousness of God. Where are we going to seek the kingdom? We are on earth. Impliedly, the kingdom is already on earth. 17:20-21 of the book of Luke says,
And when he was demanded of the Pharisees when the kingdom of God should come, he answered them and said, The kingdom of God cometh not with observation, But neither shall they say, Lo here, Here, or or Lo there. For Behold, the kingdom of God is within you. it is within the Christians. The kingship of God, His kingdom reigns among the Christians in their heart. From the power of darkness, we were translated by God to the kingdom of His dear Son. He reigns in the kingdom. What is that kingdom? That our Lord Jesus Christ, where our Lord Jesus Christ reigned. 1:21 of the book of Ephesians up to 22. For far above all principality and power and might and dominion and every name that is named not only in this world but also in the world to come, and hath put all things under His feet and gave Him to be the head over all things to the church. So, He is the King, the highest of all kings in the church. In the kingdom of His dear Son, the kingdom is the church. The body is the kingdom. God reigns in the hearts of men in the church. Now, the duty of man in the Christian dispensation is to seek the kingdom and the righteousness of God. Why seek? Because you can find it. God will not ask you to seek the kingdom if it cannot be found here. It is here. It is in you. It is in me. It is in the congregation of Christians. You can find it. Seek ye first the kingdom and the righteousness of God, and all these things shall be added unto you. So the kingdom is here already on earth. Now the Catholics are praying, Thy kingdom come. They do not know that the kingdom is already here. And there will come a time in the near future that the kingdom will be surrendered again to the Father. Let us read that. 15:24 of the book of 1 Corinthians, it says, Then cometh the end, when he shall have delivered up the kingdom to God. see that? Upon the coming of the end, He will deliver the kingdom to God. Imagine Jesus Christ delivering the kingdom at the end. The Catholics are praying the kingdom come. It will be already ready for delivery. They are praying for it to come. Is that not an obvious misconception? Because the kingdom is the church where Christ rule and reign. Jesus is head over all the church. It is His kingdom. As defined in Colossians, it is the kingdom of the dear Son of God. He reigns in the church. It is His kingdom. It is the kingdom of God on earth, which God said, Seek ye first the kingdom and the righteousness of God. Do you get it, brother? Does that mean that the kingdom of God did not suffer before the time of John the Baptist and our Lord Jesus Christ? Precisely yes. Because the kingdom is not yet here. It's not yet here. The kingdom was in the time of the Israelites in Israel. But it was taken from them. Let us prove that. In the book of Acts chapter 1 verse 6, it says, When they therefore were come together, they asked of him, saying, Lord, wilt thou at this time restore again the kingdom to Israel? see, when he is about to ascend into heaven, the apostles ask him a question. Lord, wilt thou at this time restore again the kingdom at Israel? Because the kingdom was taken from Israel because of their evil deeds. So, that's the kingdom. It's the reign, it's the place, it's a group of people where Christ reigns and God reigns. It's the kingdom of God. I think that will be all. Thank you Another very much. question? Oh, thank you. Thank you. Sunod na po natin si Siska Raquel Baluyot, isang Katoliko. Good evening po, Brother Magandang Ed. gabi po. Doon po sa Mark chapter 4 verse 11 to 12, sino po ba yung mga tao na parang ayaw papagbaliking loob ng Diyos dahil baka patawarin sila? Di po ba gusto ng Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas? Napakagandang tanong, napaka-intelihenteng tanong. Tama po yun eh.
Gusto ng Diyos lahat ng tao maligtas, makaalam ng katotohanan. 2:4 po yun ang unang Timoteo. Basahin muna natin. Na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. We must be guided by that principle. Ako ang Diyos ang tatanungin mo, gusto niya lahat ng tao maligtas eh. Ayaw niyang may mapahama kahit isa eh, di ba? Ngayon, ano naman yung sinasabi sa talatang ibinigay nila? 4:11 ng Marcos. Basa. At sinabi niya sa kanila, Sa inyo ay ipinagkaloob ang makaalam ng hiwaga ng kaharian ng Diyos. Datapwat sa kanilang nangasa labas, ang lahat ng mga bagay ay ginagawa sa pamamagitan ng mga talinghaga. Upang kung magsitingin sila ay mga kakita at huwag mamalas. At kung mga kinig sila ay mga karinig at huwag mga kaunawa. Baka sakaling sila ay mga balik loob at patawarin sila. Ayun. The fact na sila'y nasa labas, wala kasing patawad at wala kasing pagbabalik loob sa labas eh. Labas ng ano yun? Yun ang labas ng unawa, kapatid. Basahin natin ang 21:16. Ang tao na gumagala sa labas ng daan ng kaunawaan, magpapahinga sa kapisanan ng patay. Meron labas ng kaunawaan eh. Kaya sa inyo'y pinagkakaloob ang makaalam, yung pagkaunawa, yung awareness. Sa inyo pinagkakaloob makaalam ng hiwaga ng kaharian ng Diyos. Sa labas, doon sa labas na walang unawa, kung tumingin nakakakita pero hindi namamalas. Kung makinig nakakarinig, baka hindi nakakaunawa. Baka sakaling magbalik loob sila't patawarin. Ang tinutukoy na labas, yung labas ng kaunawaan, kapatid. Okay na? Salamat po. Salamat. Brother Eli, ako po ay Iglesia ni Cristo po. Sige. Tatanong ko po sana, paano po ako maliligtas sa mga huling araw po? Wala namang kaligtasang ibang pinakikita ang Biblia, kundi yung pananampalataya kay Kristo. Sabi sa 3:16 ng Juan, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na wala hanggan. Di ba yun ang nakalagay sa talata? Sasampalataya tayo kay Kristo. Pero paano natin siya sasampalatayanan? It is the question. It is the big question mark. Paano natin siya sasampalatayanan para tayo kanyang iligtas? 2:13 ng Tito. Basa. Nahintayin niyaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Ayun, hihintayin daw natin yung mapalad na pag-asa at pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. O edi maghihintay pala tayo. Sino ba yung dadating? Yung Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Yun ang hihintay, hindi naman yung Ama ang babalik eh. Ang babalik na hihintayin yung Diyos at tagapagligtas na si Kristo. Kaya naman hihintayin, nangako siya kasi babalik. O He will return. Sino yung babalik? Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Kaya ang hinihintay natin, gusto natin maligtas, hihintayin mo yung babalik na si Kristo. Diyos yun, yung babalik. Ang hihintayin natin, hindi tao. Ang sabi, hintayin yung mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Yun ang kaligtasan. Maghintay ka ng Diyos, hindi tao. Wala naman kasing sitas yung sinasabi, tao nang ipanganak, tao nang lumaki, tao nang mangaral, tao nang mamatay, tao nang mabuhay na maguli, tao nang umakit sa langit, tao nang babalik. Ang haba-haba na siguro ng buhok nun. Tao pala nung pumanik, saka ang tanda-tanda na nun. Dahil yung tao ay tumatanda eh. Hindi mo na nga siya makikilala siguro pagbalik kung tao siya. At palagay ko kung tao siya, patay na siya ngayon. Wala kasing tinapay sa langit eh.
Yung tinapay na literal na ikinabubuhay ng tao, wala nun. Walang material na tinapay doon. Para sabihin mong tao siya, nakaupo sa kanan ng Diyos sa langit. Ang totoo, kapatid, ito kapatid, ito, tandaan mo itong talata, bibigay ko sa iyo. Sa lahat ng Biblia, nakasulat ito. Timoteo 6:16. Na siya lamang ang walang kamatayan, na nananahan sa liwanag na di malapitan, na di nakita ng sino mang tao o makikita man. Yung palang Ama sa langit, hindi nakita yun ng sino man tao o makikita man. Kung si Kristo'y tao, lumalabas hanggang ngayon, hindi niya pa nakikita yung Ama. Ulitin mo yung salata, ulitin mo. Na siya lamang ang walang kamatayan, na nananahan sa liwanag na di malapitan, na di nakita ng sino mang tao o makikita man. Sumakanya nawa ang paghaharing walang hanggan, siya nawa. Amen. Kaya, ang Panginoon Kristo, hindi tao yun. Nakita niya Ama walang taong nakakita kailanman sa Diyos nakita niya Ama. Ano ba naman logic yun? Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Sabi niya, nakita niya. Ang ibig sabihin nun, nung sabihin niya na walang taong nakakita kailanman sa Diyos, nakita niya dahil hindi siya tao. Ayun, ganun yun, kapatid. Maliwanag ba yun, kapatid? Maliwanag po. Salamat. Meron po bang isang magtatanong, si Mr. Rafi Serrano. Nila talaga yan, overtime na tayo ng 10 minutes Good evening ho. Magandang gabi. Brother Eli, I'm Rafi Serrano. Ang tanong ko, ito ho Dati ho akong Roman Catholic, no? The whole family is a Roman Catholic sarado. Family. Ano ho? Nabinyagan din ho ako nung ako'y baby. At sumagot ho ng amin, yun ho mga ninong at ninang ko. Sige po. After 3 years ho, when I was 43 years old, I just got tired of praying the repetitious prayer. No? At saka ho yung pagdadasal na ginagamit yung mga santo, hindi ho sumasagot No? At saka pa ho nadasal kami nung paulit-ulit, nakakaantok ho. And so I decided to search for a better church. And so on my 44th birthday, naging born again ho ako. So up to now, I'm a born again. All right? First time ko lang hong umaten dito sa inyong gathering. Ang tanong ko ho, Brother Eli, ano ho ba ang kaibahan ng ang dating daan at ang born again? Kasi ho, medyo nalilito na ho ako. Thank you very much. Salamat po, kapatid. Alam nyo, if I am going to delve into deeper strata of the truth, mahaba po tayo. Bigyan ko na lang kayo ng simple. Ang born again po, maraming sinasabing wala sa Biblia. Halimbawa, yung accept Jesus Christ as your personal Lord and Savior. First of all, the word personal Lord and Savior is not found in the Scriptures. Jesus Christ our Lord is the Savior of the body or the church. He is not a Savior to anybody personally. He is the Savior of the church. 5:23 of the book of Ephesians, it says, For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and he is the Savior of the body. He is the Savior of the body. And what is that body that He is going to save? Colossians 1:18. And he is the head of the body, the church. The church is the body. He is the Savior of the body or the church. He is not a personal Savior to anyone. Nobody can claim that he have accepted Jesus Christ as his own personal Lord and Savior. How dare you? How dare you? What do you mean by the word personal? My toothbrush is my personal property. Will I let anybody use my toothbrush? Of course not.
Not that I have the most beautiful teeth in the world, but because of sanitary reasons, I will not permit anyone using my toothbrush because it is my personal toothbrush, my personal property. If you say that Christ is your personal Savior and your personal Lord, you are disregarding the right of others to be saved or to acknowledge Christ as their Savior also. How can you say that Christ is your personal Savior when He is also the Savior of other people? It is illogical, it is not biblical. Another thing is, ano pa ba ang pagkakaiba ng aming paniniwala sa born again? Ang born again, kung tawagin born again, hindi naman tawag yung born again eh. It is an experience. It is a commandment to fulfill. Unless a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. 3:3 up to 5 of the book of John. So, that is a commandment to fulfill. It is an experience to be experienced by a person that believes in our Lord Jesus Christ. Why call yourself born again? Sometimes they call themselves born again Christian. That is redundancy. When you are a Christian, it is understood that you have undergone the process of being born again. If you are born again, you are a Christian, and if you are a Christian, you have been born again. So, Christian is the best word to use when defining your faith and your being. I am a Christian. But to say that I am a born again, you were misled by your pastors. Born again is not the name of the disciples of our Lord Jesus Christ. Let us prove that. In the book of First Peter chapter 4, it says, But if a man suffer as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God in this name. See, that is the name of the disciples of Christ, Christians. 11:26 of the book of Acts proves further. Let us read. And when he had found him, he brought him unto Antioch. And it came to pass that a whole year they assembled themselves with the church, and taught much people. And the disciples were called Christians first in Antioch. See, they were called Christians. The disciples are being called Christians. They are not being called born again. So it's a misnomer. The title being used is erroneous. How will the doctrine that will follow be right? Napakarami po, napakarami. Yung ika po, mali yun. Hindi utos ngayon ng ika po. Ang utos ngayon, ayon sa kusang loob na gusto mong ibigay. Walang takda, walang presyo. Hindi po ika po. Ikalawang Korinto 9:7. Basa. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Hindi ika po, ayon sa pasya ng puso, yun ang ibibigay natin. Kaya marami po kapatid, napakaraming pagkakaiba natin. Marami kayong pinagagamit na termino sa born again, hindi nga biblical eh. Kagaya halimbawa, once saved, always saved. Wala po sa Biblia yun. Mali sa Biblia yun. Maraming aral ang mga sinasabing born again. Hindi ko naman nilalahat, pero karamihan. Marami silang aral, mali. Although, I thank the born again movement dahil katulong ko sila na nagpapaliwanag na masama ang sumamba sa mga Diyos-Diyosa na ginawa ng kamay. That is my only consolation with these born-again people. But they are still misleading people in their invented terms in their faith. Kaya yan po kapatid. Pwede na po yun? Salamat po kapatid. So hanggang sa muli po, maraming salamat po muli sa inyong lahat sa patuloy niyong pagsubaybay at pakikinig. At doon po sa ating mga subscribers na walang sawang sumusuporta, maraming salamat po sa Diyos sa inyong lahat. Hanggang sa muli po, salamat sa Diyos.